Mahal na kapatid sa Panginoon, ngayong umaga, habang binubuksan mo ang puso mo sa presensya ng Diyos, alalahanin ng salita niya sa aklat ng Jeremias 30:17, kung saan sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ako'y magpapagaling sa iyo at aking pagagalingin ang iyong mga sugat." Ito ay hindi lamang pangako, ito ay katotohanan na buhay, umiiral at gumagana sa buhay ng bawat taong naniniwala. Sinabi rin ni Jesus sa Mateo 10:28, "Magsiparito sa akin ang lahat ng napapagod at nahahapis, at kayo'y aking papagpapahingahin." Sa sandaling ito, baka sumasakit ang iyong katawan, baka durog ang iyong puso, baka hindi mo na alam kung paano magpatuloy. Ngunit narito ka ngayon, hindi dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil tinawag ka ng Diyos sa presensya niya. Hinihintay ka niya. Naghahanda siya ng pagpapagaling para sa iyo. Ang panalangin na maririnig mo ngayon ay hindi lamang mga salita. Ito ay pag-asa, ito ay liwanag, ito ay tulay patungo sa trono ng biyaya ng Diyos. Hayaan mong ang banal na espiritu ay gumalugad sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao at dalhin ang kanyang kapangyarihang makapagpapagaling. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayong umaga, handa ka na bang tanggapin ang pagpapagaling na matagal mo nang hinihintay? Handa ka na bang maniwala na sa Diyos walang imposibleng bagay at na ngayong araw na ito, ikaw ay pagagalingin niya? Magtiwala ka. Kumikilos ang Diyos. Amen. Ama naming mapagmahal, sa liwanag ng bagong umaga na ito, lumuhod ako sa iyong harapan na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Alam kong nakikita mo ang bawat sugat na nag-uugat sa aking kaluluwa, bawat sakit na bumabalot sa aking katawan, at bawat dalahing bumibigat sa aking dibdib. Panginoon, hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko ang iyong makapangyarihang kamay na humawak sa akin, na bumangon sa akin, na magpagaling sa lahat ng nasugatan sa aking pagkatao. Narito ako ngayon, Diyos ko, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa walang hanggang awa mo. Magtiwala ako, Panginoon, sapagkat alam kong kumikilos ka na para sa akin ngayong araw na ito. Mga salita mo sa banal na kasulatan ay patunay ng iyong walang kupas na pag-ibig. Ako ay Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Hawak ko ang pangakong ito ngayong umaga, Diyos ko. Inihahandog ko sa iyo ang aking kahinaan, ang aking karamdaman, ang lahat ng lungkot na nakakulong sa aking puso. Alam kong hindi mo ako pababayaan, sapagkat sinabi mo na kahit ang mga ibon sa himpapawid ay inaalagaan mo, gaano pa kaya ako na iyong anak? Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay lumampas sa anumang sakit, sa anumang takot, sa anumang imposible. Kaya ngayon, buong loob akong lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang tumanggap ng habag at ng pagpapagaling na kailangan ko. Diyos na makapangyarihan, alam kong ang bawat pagsubok na dumarating sa aking buhay ay may layunin sa iyong banal na plano. Ngunit ngayon, Panginoon, hinihingi ko ang iyong pag-awa. Pagalingin mo ako, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa mga sugat ng aking espiritu. Maraming beses na akong nasaktan, nadapa, nawalan ng pag-asa, ngunit nandito pa rin ako, umaasa sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking takot, ang lahat ng aking pangamba sa bukas. Hawakan mo, Panginoon, ang pusong sugatan at gawing buo muli sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Naniniwala ako na sa paggising ko ngayong umaga, naghahanda ka na ng himala para sa akin. Sa sandaling ito, itinatagubiling ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong proteksyon, Panginoon. Tulad ng isang bata na sumasaklaw sa mga bisig ng kanyang ama, ganun din ako sa iyo ngayon. Tanggapin mo ang aking mga luha, ang aking mga daing, at palitan mo ito ng galak na mula sa iyo. Naway maramdaman ko ang iyong presensya na mas malapit kaysa sa aking hininga, mas malakas kaysa sa aking mga takot. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang lampas sa pangunawa ng tao, ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, magtiwala ako.
Alam kong kumikilos ka ngayon sa aking buhay. O Panginoon ng awa at kapatawaran, alam kong hindi perpekto ang aking buhay. Nagkasala ako, sumuwag sa iyong kalooban, at madalas ay mas pinili ang aking sariling landas kaysa sa iyo. Ngunit ngayon, Diyos ko, humihingi ako ng kapatawaran. Hugasan mo ang aking kaluluwa sa dugo ng iyong anak na si Jesus at gawing malinis muli ang aking puso. Sapagkat alam ko, Panginoon, na walang pagpapagaling na nangyayari kung hindi nagsisimula sa pagbabalik loob. Hayaan mong ang umaga na ito ay maging simula ng aking bagong buhay. Buhay na nakatuon sa iyo, nagtitiwala sa iyo at naglalakad sa iyong liwanag. Salamat, Panginoon, sapagkat alam kong narinig mo na ang dalangin ito bago pa man ito lumabas sa aking mga labi. Salamat dahil hindi ka katulad ng tao na napapagod sa pakikinig, na nagsasawa sa pag-aalaga. Ikaw ay Diyos na palaging handa, palaging bukas, palaging nag-aantay na yakapin ang mga nananalangin sa iyo. Kaya ngayon, sa buong pagtitiwala, sinasabi ko, Panginoon, kung ikaw ay pumapayag, maaari mo akong pagalingin. At naniniwala ako na sa iyo, walang imposible. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos. Ang kanyang oras ay perpekto at ang kanyang plano ay laging para sa iyong kabutihan. Ngayong umaga, Panginoon, hinahangad ko ang iyong mukha. Hindi ko hinihingi ang yaman ng mundo ni ang papuri ng mga tao. Ang tanging nais ko ay ikaw, ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan, ang iyong pagpapagaling. Gabayan mo ako sa araw na ito upang sa bawat hakbang ko ay maramdaman ang iyong pag-ibig. Sa bawat salitang aking bibigkasin, naway marinig ang iyong boses. Sa bawat gawa, naway makita ang iyong kamay na gumagawa. Panginoon, huwag mo akong pabayaang lumayo sa iyo. Itali mo ang aking puso sa iyo upang kahit saan man ako magpunta, ikaw ang aking gabay at sandata. Ama, alam kong maraming tao ngayong umaga ang dumaranas din ng sakit at kalungkutan. Idalangin ko sila sa iyo. Yaong mga nakaratay sa kama ng ospital, yaong mga nawalan ng trabaho, yaong mga naghihirap sa kabuhayan, yaong mga nasaktan ng pagtataksil at pagkabigo, hawakan mo silang lahat, Panginoon. Ipakita mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, na ikaw ay kasama nila sa bawat laban. Pagalingin mo ang mga pusong durog, palakasin ang mga tuhod na nanlalambot, at bigyan ng pag-asa ang mga sumukong lumaban. Gamitin mo ako, Diyos ko, bilang instrumento ng iyong pag-ibig sa kanila. Panginoon, naaalala ko ang mga panahong muntik na akong sumuko. Naaalala ko kung paano mo ako binangon, pinalakas, binigyan ng dahilan upang magpatuloy. Kung wala ka, Diyos ko, matagal na akong nabuwal. Ngunit nandito pa rin ako ngayon dahil sa iyong biyaya. Kaya habang buhay kong ipagpapasalamat ang iyong kabutihan. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano mo ako inalagaan, kung paano mo ako dinala mula sa dilim tungo sa liwanag. At ngayon, umaasa ako na gagawin mo ulit iyon. Mas dakila, mas makapangyarihan, mas kamangha-mangha kaysa dati. Bitawan ko na, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na matagal ko nang kinakarga. Bitawan ko ang mga sama ng loob, ang mga hinanakit, ang mga pagtatanong na walang sagot. Inilalagay ko ang lahat sa iyong mga kamay. Sapagkat alam kong mas marunong ka, mas makapangyarihan ka, at mas nakakaintindi ka ng lahat kaysa sa akin. Magtiwala ako sa iyong plano kahit hindi ko pa ito lubos na nakikita. Magtitiwala ako sa iyong oras kahit tila matagal pa. Sapagkat alam ko, Panginoon, na ang iyong mga plano ay plano ng kapakanan at hindi ng kapahamakan upang bigyan ako ng kinabukasan at pag-asa. Panginoon, sa umaga na ito, isinusuot ko ang baluti ng liwanag na galing sa iyo. Protektahan mo ako sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng panganib, sa lahat ng balak ng kaaway na sirain ako. Alam kong may nagmamasid na gustong makita akong bumagsak, ngunit ikaw, Diyos ko, ay aking sanggalang at kuta.
Walang sandata laban sa akin ang magtatagumpay sapagkat ikaw ang aking tagapagtanggol. Isara mo ang bawat pintuan ng kasamaan at buksan ang mga pintuan ng pagpapala. Ibigay mo sa akin ang lakas na harapin ang araw na ito ng may ngiti, ng may pag-asa at ng may buong pagtitiwala sa iyo. Salamat Panginoon sa buhay na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga mata na nakakakita, sa mga tenga na nakakarinig, sa mga paa na nakakakilos. Salamat sa pamilyang nag-aalaga, sa mga kaibigan na tumutulong, sa lahat ng taong ginagamit mo upang ipakita ang iyong pag-ibig. Ngunit higit sa lahat, salamat sa iyong anak na si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang ako'y mabuhay. Dahil sa kanya, mayroon akong pag-asa. Dahil sa kanya, mayroon akong kinabukasan. Dahil sa kanya, alam kong pagagalingin mo ako ngayon. Panginoon, ang panalangin ko ay simple ngunit tapat. Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan. Kung saan may galit, hayaan mo akong magdala ng pagmamahal. Kung saan may kalungkutan, hayaan mo akong magdala ng liwanag. Gamitin mo ang aking buhay upang ipakita sa iba na ikaw ay totoo, na ikaw ay mabuti, at na ikaw ay laging handang magpagaling. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa bawat araw lumalaki ako sa pagkakakilala at pag-ibig sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, inaasahan ko ang himala mo. Naniniwala ako na sa oras na ito, gumagawa ka na ng daan. Naniniwala ako na kahit hindi ko pa nakikita, nangyayari na ang imposible. Naniniwala ako na bago matapos ang araw na ito, may magbabago sa aking buhay. Kaya salamat na Diyos ko. Salamat dahil sa iyong pangako na hindi mo ako pababayaan. Salamat dahil sa iyong pag-ibig na walang kondisyon. Salamat dahil sa iyong pagpapagaling na nagsisimula na ngayon. Magtiwala ka, kumikilos ang Diyos. Sumainyo nawa ang kanyang kapayapaan ngayong araw at magpakailanman. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, bago tayo magtapos ngayong umaga, samahan ninyo ako sa pagdarasal ng mga panalangin itinuro mismo ni Jesus at ng simbahan, ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kung nakarating ka hanggang dito sa panalangin na ito, alam kong hindi iyon dahil lamang sa pagkakataon. Ito ay dahil tinawag ka ng Panginoon. Hinawakan niya ang iyong puso at dinala ka sa sandaling ito upang marinig mo ang kanyang tinig, upang maramdaman mo ang kanyang pag-ibig, at upang tanggapin mo ang pagpapagaling na inihanda niya para sa iyo. Ngayon, nais kong hilingin sa iyo na maging bahagi ng misyong ito, ang misyon ng pagkalat ng pag-asa, ng panalangin at ng buhay na pagmamahal ng Diyos. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, kung naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, ipakiusap ko sa iyo, pindutin ang pindutang like o giliw sa video na ito. Hindi ito simpleng aksyon lamang. Ito ay paraan upang ipahayag sa mundo na naniniwala ka, na nananalig ka at na gusto mong makarating ang mensaheng ito sa mas maraming taong nangangailangan ng pag-asa. Bawat like na iyong ibibigay ay tumutulong upang ang panalangin ito ay makita ng mas maraming tao, ng mga taong sugatan, ng mga taong nalulumbay, ng mga taong malapit ng sumuko. Ikaw, sa pamamagitan ng simpleng kilos na iyan, ay nagiging instrumento ng Panginoon upang dalhin ang kanyang liwanag sa kadiliman ng iba. At hindi doon nagtatapos ang iyong tungkulin, kapatid ko.
Ibahagi mo ang video na ito. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga grupo sa social media. Ipadala mo ito sa taong alam mong nahihirapan ngayon, sa taong may sakit, sa taong nawala ng trabaho, sa taong naghihirap sa relasyon, sapagkat hindi mo alam, maaaring ang panalangin ito ang magiging daan upang sila ay mabuhay muli sa pag-asa. Maaaring ang mga salitang ito ang siyang magiging sagot sa kanilang mga daing na matagal nang hindi narinig. Nais ko ring anyayahan kayo na mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa seksyon ng komento. Sabihin sa Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Isulat ang inyong mga dalangin. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang video platform. Ito ay isang altar, isang tenda ng panalangin kung saan nagsasama-sama ang mga mananampalataya upang magkaisa sa pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Kayo ay hindi nag-iisa. Tayo ay magkakapatid sa Panginoon at sama-sama tayong manalangin para sa isa't isa. Kung gusto mong ipahayag ang iyong pananampalataya, magsulat sa komento ng ganitong pahayag ng pag-asa. Panginoon, ngayong umaga ay tumatawag ako ng himala. Naniniwala ako na ikaw ay kumikilos para sa akin. O kaya naman, Diyos ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Pagalingin mo ako ngayon. Ang bawat salitang iyong isusulat ay deklarasyon ng iyong pananampalataya at naniniwala ako na maririnig iyon ng Panginoon at tutugon siya. Kapatid, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat kita ng buong puso. Mag-subscribe ka na ngayon at i-activate ang notification bell. Bakit? Sapagkat ang channel na ito ay hindi simpleng koleksyon ng mga video. Ito ay isang espiritual na kanlungan, isang tahanan ng panalangin na bukas para sa iyo araw-araw. Bawat umaga, may bagong panalangin, bagong pag-asa, bagong mensahe mula sa Panginoon na naghihintay sa iyo. Kapag naka-subscribe ka at naka-on ang notification, hindi ka papalampas ng kahit anong pagpapala na nais ibahagi ng Panginoon sa pamamagitan ng channel na ito. Ito ay higit pa sa isang channel. Ito ay isang komunidad ng mga mananampalataya, isang pamilya ng mga taong nagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng unos. Ito ay lugar kung saan walang hukom, walang pagkondena, tanging pagmamahal, suporta at panalangin. Dito, ikaw ay kinikilala, pinahahalagahan at pinagdarasalan. Kaya samahan mo kami, maging bahagi ng pamilyang ito. Magtayo tayo ng isang tenda ng panalangin na hindi kailanman magsasara, isang apoy ng pananampalataya na hindi kailanman mamamatay. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ngayong umaga, ang Diyos ay tapat. Kahit tayo ay sumusuway, siya ay nananatiling tapat. Kahit tayo ay nag-aalinlangan, siya ay nananatiling matatag. Kahit ang mundo ay yumuyukod, ang kanyang mga pangako ay nananatiling nakatayo. Sinabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. At iyon ay totoo kahapon, totoo ngayon, at magiging totoo magpakailanman. Kaya ngayong araw, maglakad ka ng may ulo na nakatataas. Ngumiti ka kahit may luha. Maniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay hindi titigil hanggang sa ito ay matapos. Ang pagpapagaling na hinihingi mo ay paparating na. Ang sagot sa iyong panalangin ay nasa daan na. Ang himala na matagal mo nang hinihintay ay handang maganap. Kailangan mo lamang magtiwala, maniwala at manatiling tapat. Tandaan mo ito, kapatid, ikaw ay hindi aksidente. Ikaw ay nilikha ng Diyos na may layunin, na may misyon, na may destinasyon. Magsama-sama tayong manalangin, magsama-sama tayong maniwala, at magsama-sama tayong magtiwala sa walang hanggang kabutihan ng ating Diyos. Nang tipon tayo at patuloy na magtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At kahit gaano pa kalaki ang iyong problema ngayon, mas malaki ang Diyos na sumasa iyo.
Kaya huwag kang susuko, huwag kang titigil sa panalangin, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sapagkat ang Panginoon ay kasama mo at walang makakapigil sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong panalangin at sa inyong pagtitiwala. Naway ang Panginoon ay magpatuloy na gabayan kayo, protektahan kayo at pagpalain kayo sa lahat ng araw ng inyong buhay.